Totoo at ligtas ba ang pagpahid ng gaas sa anit para mawala daw ang kuto? Hindi siya safe gawin, maging sick. Ma-absorb yan ng iyong balat, and we don't know what it can do, the nervous system, and of course, it will be absorbed also sa ating bloodstream. Mga kapuso, alam nyo ba na may mga ilan tayong mga kababayan na naniniwala na ang mayonnaise daw at ang paglalagay nito sa ating anit ay nakakatulong para patayin ang mga kuto. Pero ayon po sa ating dermatologist, nako, it's a big no-no. Wala pong maitutulong ito sa pagtatanggal ng kuto sa ating anit. Ako, baka naman habulin pa kayo ng tinapay dyan, di ba? Of course, joke lang yon. Pero ang balita natin, meron daw ngayon tinatawag na home service ng lice treatment. At yan po mismo ang tutulong sa batang si Jenny. Para bigyang solusyon ang kuto problem si Jenny at ng kanyang kapatid, pinapunta namin sa kanila ang isang home service lice treatment. Hindi naman lingid sa ating kaalaman, nung pagpasok ng pandemya, maraming industriya ang nagsarado tulad ng salon. Kaya nag-isip ako ng paraan kung paano namin magagamit ang skills namin. Ito po yung ginagamit namin sa lice treatment. Tulad ng suklay, ito yung ginagamit namin pang sectioning upang makuha namin isa-isa, lice comb. Ito yung ginagamit namin pang kuha ng kuto, kuyumad at lisa. Binanlawan ang buhok ng magkapatid gamit ang special shampoo na humihilo raw sa mga kuto para madali silang alisin. At dahil sa malamang may kuto na rin ang iba pang mga batang nakalaro nila, abay damay na rin sila sa aming Operation Lice Alis. At nang simulan na nga ang pagsuyod, ayan na, naglabasan na ang kanilang mga alaga. Pero paalala ng ating Lice Alis team, pangunang solusyon lamang ang kanilang ginawa. Makatutulong din daw kung ibibilad sa araw ang mga tuwalya at kutsyong ginagamit ng mga may kuto. Gaya nga kasi ng sinabi ni Dr. Jean, nabubuhay lang sila ng hanggang 3 araw kapag inalis sa buhok ng tao. May nabibili ring murang permethrin shampoo na nakasachet. Ipaligo lang ito araw-araw hanggang sa maubos ang kuto. Hello guys, so ito yung mga nakuha kong kuto sa ulo ng kapatid ko. Samantala, balikan naman natin ang experiment ni Paulo na sinupot at nilagay sa ref ang mga kuto. So as you can see, hindi na gumagalaw yung mga kuto. Bakit nga ba kinalaunay namatay nga ang mga kuto? Dahil ba sa malamig na temperatura o dahil wala silang masipsip na dugo? May likelihood na namatay siya dahil nga wala siyang nafe-feed na dugo, no? Dahil ang kuto, actually ang pagkain niya, yung dugo na galing sa tao. And of course, ang kuto nabubuhay lamang outside of the scalp or outside of the skin for about 2 days. Simple lang naman para hindi tayo magkakuto. Maging malinis sa katawan at araw-araw maligo para hindi tayo mapapakamot na lang ng ulo. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.